Hey guys, what's up? Univision Winning today. Alika, mag-recap muna tayo before natin tingnan at panoorin ang throwback na sagot ni VP Sara. Actually, siguro nararamdaman niya na may possibility na makipag-areglo to mga Marcos kung dumating man ang araw na wala na silang mapupuntahan. Kumbaga may dead end na. Yan, mga ganyang eksena ba? So here, papanoorin muna natin yung sinabi ni Bongbong Marcos sa interview niya with Katunying. Then, titingnan natin kung ano ang sagot dyan ni VP Sara. Okay? Siyempre, intro muna tayo. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mm-mm. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Mhm. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin yung trabaho, pero wag na tayong nangugulo. Wag na natin Problema nga, hindi naman si VP Sara yung nanggugulo. Tara, tingnan natin itong sagot ni VP Sara. An OVP pa lang din ng papadrug test. I wonder why. No, hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. An OVP pa lang din ng papadrug test. I wonder why. No, hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. Okay guys, so dyan sa sagot ni VP Sara, it was an interview that happened months ago. It was really months ago. It was even prior to the impeachment. It was even prior to what do you call that? What's the other one? The ICC thing. You know, the Hague kidnapping, you know. Yeah, that's what they call it, no? So clearly here, no, may pronouncement na si VP Sara na siya yung tipo ng taong hindi nagpapaareglo. Actually, there's another press briefing that had happened earlier with our depressed Yusik. Bago na naman pangalan si Attorney Claire Castro galing sa mga netizen. So, sabi ni Yusik, hindi naman daw specific sa mga Duterte yung reconciliation. Pangkalahatan daw yon. Etong si Yusik, kakasalita, lalong nagagalit ang mga tao. Pero again, ayaw natin matanggal si Yusik sa PCO. No, ayaw natin siyang magurgur dyan. Kasi while she's there, nagiging entertaining ang PCO. At the same time, lalong bumabagsak si Bongbong Marcos. So we enjoy her presence under the umbrella of the PCO. Tsaka hindi niya dapat ika-proud ang pagiging undersecretary niya. Because as we speak, she is the most hated undersecretary ng PCO. No? Siguro nga by now, marami ng, what do you call that? May mga bodyguard na yan mga yan eh. May bodyguard na yan si Yusik eh.
'Di ba? Sa pagkabwisit ng mga tao sa kanya, baka bigla na lang siyang duraan eh. Whenever I read comments about her, natatawa na lang talaga ako. Buisit na buisit talaga sa kanya. Anyway, going back dito sa ating topic. So clearly, wala nang babalikan si Bongbong Marcos sa mga Duterte. Sunog na yung bridge. Wala na irreparable na tawag doon. Nagkakamali ako lagi doon eh. 'Di ba? Hindi mo na maayos kahit anong gawin mong pagtumbling diyan. Kasi mismo mga Duterte, they don't need your help, they don't want your help, they don't even want you. 'Di ba? Dapat before gumawa ng mga hakbang itong si Bongbong Marcos, 'di ba? Before niya pinabayaan ang administrasyon niya sa kung sino-sinong tao, dapat inisip niya kung ano ang balik sa kanya ng lahat ng 'yan. 'Di ba? Masasabi mo bang nakakaawa siya? Hindi. Masasabi mo bang weak leader siya? Yes. Kasi hinayaan niyang mangyari yan sa kanyang administrasyon. Ulitin ko, no? I remember there's this one conversation between Senator Amy Marcos and Direk Daryl Yap. Para yung pinaka-gist nung kanilang conversation is, what if mag-fail ang administrasyon ni Bongbong Marcos? Anong sagot ni Senator Amy Marcos? Who's to blame but him? Even if hindi siya yung gumawa, it was under his administration. Something to that effect. It's not a verbatim, pero yun yung pinaka-gist nung kanilang conversation. It wasn't very long, but it was, parang few lines lang. Pero yun yung pinaka-buod ng kanilang pag-uusap. Pero itong nakakapagtaka dyan, guys. After the midterm election, hindi ko alam, no? Kung na-realize na lang ni Bongbong Marcos ito. Tandaan yung mabuti. Nangyari muna yung Thanksgiving party ng Alyansa before nangyari yung podcast between Katunying at Bongbong Marcos. Most probably, dun naramdaman ni Bongbong Marcos, nobody is loyal to him anymore as much as how loyal VP Sara was to him. Injaning ka ba naman ng siyam mong sa alyansa? Tapos isa lang ang dumating, walang iba kundi si Lito Lapid. Siguro doon niya naramdaman na mag-isa siya. Diba? We don't know exactly what's going on sa loob ng Malacanang. We don't know exactly what's going on between the Romualdez and the Marcoses at this point. Pero siguro nandun na sa point si Bongbong Marcos na nararamdaman niyang mag-isa na siya. Diba? Kasi kung gaano kataas yung respeto at pagtanggap sa kanya nung June 2022, sobrang nagde-decline na yun, pababa na. Doon niya lang na-realize na sinira niya lahat kung ano yung maganda niyang inumpisahan. Hindi man siya directly involved sa pagkasira, pero bilang siya yung nandyan sa power, hinahayaan niya. Siya yung may power na weak eh. Yung power niya, ginagamit niya sa maling paraan. Diba? Gaya ng ginawa nila sa SMNI. SMNI, take note ito si Bongbong Marcos nakakarma na. SMNI ang kaisa-isang network na binibigyan siya ng spotlight during the 2022 campaign. Anong ginawa niya sa SMNI?
Hinayaan niya na mawalan ng prangkisang SMNI. Number 2, anong ginawa niya sa KOJC? Anong ginawa niya sa Davao City? Anong ginawa niya sa mga kaalyado at mga Duterte supporters? Sa kanya mo isisisi yan kahit wala siyang kinalaman eh. Bakit? Because that is under his nose. That is under his administration. Nangyayari lahat ito during his time as the president. Motion detected at the kitchen. Tas makikipag-reconcile ka. How can you reconcile with the person you already unfriend for a very long time? Siguro nga hindi kayo align sa policies ni VP Sara. Mas lalong hindi kayo align sa mga korupsyon na nangyayari under your administration. Whether nangyayari under executive, under legislative, or under judiciary. I don't think with judiciary. Laging involved dyan yung legislative eh. Diba? So, saan kaya dadamputin ngayon si Bongbong Marcos? Kung kaya tatanungin ko, saan sa tingin nyo dadamputin si Bongbong Marcos? In the next 3 years. Sabi ko nga eh, if you are really sincere enough to reconcile with the Dutertes, the first thing that you have to do is not actually to say it. Dapat may action. Sabi nga ni John Vic Remulla, 'di ba? Kasama ka sa nagplano sa pagpapadala kay kay PRRD sa dahig. You never make any comment about that. Buti pa si Anyo eh, he categorically denied. Stupid, hindi ko masabi yung di ba, yung word. Na wala siyang kinalaman sa sinasabi ni John Vic Remulla na kasama siya sa nagplano na dalhin si PRRD sa dahig. Pero ikaw, you'd never deny that. Diba? Iba naman ang denial na ginawa niya. Nagsinungaling pa si John Vic Remulla. Diba? May ginawa ka bang hakbang? Inaako na nga lang ni, who's the name of that? Ni SOJ? Remulla? Na siya ang nag-utos? O siya yung namuno? Sige nga. How are you going to make amends with these people kung ikaw mismo nanguna sa mga bagay na yan? Siguro naman kahit ako mga Duterte, I'll be saying the same. Hindi ako nadadaan sa areglo. Kayo ba guys? Kung gawin sa inyo lahat ng ginawa sa mga Duterte, are you open for reconciliation?